Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at eto, pag-usapan natin. Vice President Sara Duterte, pinalitan na po bilang Vice President ng Pilipinas. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, kumakalat po ngayon, eto pong balita ngayon, no, especially sa social media, na kung saan eto pong si Vice President tila pinalitan na po at mayroon na pong bagong Vice President ngayon ang Pilipinas, mga kababayan. Okay, so eto po yan mga kababayan, no, yung kumakalat pong balita ngayon sa social media na kung saan nako eto, may bago na ata tayong bagong Vice President ngayon mga kababayan, no? Okay, so eto, taong bayan, mga mamamayan, mga kababayan natin, ang siyang nagsabi mga kababayan, no, na eto nga po si Secretary Vince Dizon ay itinagpo, no, na mas more acting Vice Presidential than the current Vice President. Mas ano tawag natin dito, mas nagtatrabaho pa siya, no, kesa dito sa Vice President. Kaya parang siya yung parang lumalabas na siya yung nakikita ngayon, no, na parang Vice President, mga kababayan, no. Sabi po dito, netizens give praises to Secretary Vince Dizon for being energetic, well-performed Cabinet Secretary of Marcos administration. He was tagged as more vice presidential than the current Vice President. Mas Vice President pa daw siya, mga kababayan, kaysa sa ating Vice President ngayon. Hindi po kagaya kasi ni VP Sara, kung makikita natin, laging out of town, mga kababayan. Lagi din pong out of the country. Actually, tignan niyo to mga kababayan, no? Kasi makikita naman natin yung transformation etong si Secretary Vince Dizon. Ayan, no? From poging-pogi before DPWH, diba? Kumalat din to sa social media, Pero nung as DPWH secretary na siya, iba na itsura niya, mga kababayan. Diba? Haggard na. No? Puting-puti na yung buhok. Parang hindi na naaasikaso yung kanyang sarili. Diba? Nung nasa Senate hearing nga, napansin din yan ng mga ilang senador. At isa na nga po dito, ito nga si Senator Gatchalian. No? Sabi dito, ayan, mukha ka ng 80 years old, mga babayan. Yan yung sabi ni Senator Win Gatchalian dito kay Secretary Vince Dizon. Dahil nga po mukhang napapabayaan na, no, ni DPWH Secretary Vince Dizon yung pag-aayos sa kanyang sarili. Otherwise, haharap siya dito sa Senado. Kung titignan nga ninyo, no, parang hindi pa siya nagpagupit dito, mga babayan. Ayan, no. Haba pa ng kanyang buhok dyan. Diba? Pero kasi busy siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Nakafocus siya. Makikita natin na seryoso siya, sincero siya sa kanyang ginagawa, no, sa paghabol dito po sa mga na-pending na project ng DPWH at sa korupsyon na nangyari sa DPWH. Hinahabol din po niya, mga kababayan, no, na maisaayos ang DPWH. No, bago man lang sana matapos itong termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Napakagaling, napakaganda ng kanyang mga ginagawa, mga kababayan. Hindi po kagaya ng ating Vice President ngayon na pag nag-out of the country, walang ibang ginawa kundi siraan yung ating Pangulo. Pero alam niyo, sa totoo lang, napapansin na rin yan ng mga international news. Kasi nga, obvious naman na puro paninira na lang yung kanyang ginagawa, mga kababayan, di ba? Sabi nga dito, he is not a planting tree, giving lugaw or pandesal.
He is more than the vice presidential and very serious for fighting corruption, which happened for 20 years, helping the administration to finish this job. Diba? Totoo naman yan, mga kababayan. Kaya palakpakan natin ang ating Secretary Vince Dizon. Diba? Talagang napaka-busy niya. Ginagawa niya yung kanyang trabaho. Oh. Sabi nga dito, mga kababayan, pwede bang magpalit ng sahod ng Vice President at Secretary? Unfair eh. Ito. Simula ngayon, Vice President na si Vince Dizon, mga kababayan. Ito, no, walang day off si Vince. Voluntarily niya ginagawa, ginaya niya si PBBM. Mismong cabinet secretaries din, walang day off dahil 24/7 binabantayan ng Pilipinas. True yan, grabe. No, ito si TPL3, mga kababayan, shoutouts po sa iyo, ha. True, grabe ang stress, no, ni Secretary Vince. Totoo yan, mga kababayan, kasi hindi naman ganun kadali yung kanyang ginagawang trabaho ngayon. Lalo't involved po yung kanyang departamento sa malawakang korupsyon. No, at kung hindi siya kikilos, lalabanan niya malawakang korupsyon na yan at aayusin ng DPWH, siguradong siya naman ang masisira, mga kababayan, sa mata ng taong bayan. Hindi lang yon, no? Kasi syempre masisira din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos ang naglagay sa kanya sa pwesto na yan, sa posisyon na yan bilang sekretary ng DPWH. Kung hindi niya gagawin ng maayos o tama at maganda ang kanyang trabaho, masisira din yung ating Pangulo. Dito makikita natin yung pagmamahal niya sa kanyang trabaho, no, sa Pangulong Bongbong Marcos. Pinapahalagahan niya kung ano yung binigay sa kanyang trabaho. At may pagmamahal talaga siya sa taong bayan, mga kababayan, sa ating bansa. 'Di ba? Hindi kagaya no netong ating Vice President. Well, makikita naman natin kasi sa mga balita 'Di ba? Wala na siyang ibang bukang bibig kundi paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, paninira sa administrasyon. No, wala na raw ginawang magandang administrasyon, parang ganyan. Pagtawag ng mga DDS, no, na bangag sa ating Pangulo. 'Di ba? Ito makikita natin talaga nagtatrabaho. Kung ito ay tatakbo ng isang posisyon o pwesto sa gobyerno, siguradong mananalo tong tao na to, mga babayan. At tuloy-tuloy, 'di ba, yung kanyang ginagawang investigasyon. At talagang may mga kinakasuhan na rin siya kagad. 'Di ba? Kasi malinaw naman no na nakita niya on the act na merong mga contractors, no, aktong-akto, mga babayan, na nag-uumpisa pa lang gawin yung mga proyektong nasigil na ilang taon na nakalipas na pinalabas na tapos na. Yung mga proyekto ng mga substandards, di ba? Ito natin nagtatrabaho talaga eh. Hindi siya papetik-petik. Di ba? 24/7, umaabot siya buong Pilipinas, nililibot niya. Di ba? Para lang ma-inspeksyon yung mga trabaho. No, kaya big shoutouts talaga dito kay kay Secretary Vince Dizon, mga kababayan. Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan at ang ating mga kababayan, no, na talagang purihin ang ating Secretary Vince Dizon, mga kababayan. Na-share ko na rin sa inyo. Ito. Sabi nga dito, it means he is seriously doing his job. No? Ayan nga, kasi tanyo naman itsura niya dyan, mga kababayan, no? Netizens express concern over DPWH Secretary Vince Dizon's transformation. Dahil nag-iba na nga talaga itsura niya simula sa LTO, mga kababayan, no? Inawakan din niya LTO at nagkaroon din ng mabilis na pagbabago sa LTO, yung mga plaka dati na hindi mailabas. 'Di ba? Ngayon, halos marami ng plaka. Ilan na lang yung mga sasakyan siguro. No, ilang percent na lang yung mga walang plaka ng mga sasakyan ngayon. Yan po ay dahil sa ginawa rin ng ating Secretary Vince Dizon sa LTO.
Sabi dito, photos circulating online have sparked discussions about the noticeable change in the appearance of Department of Public Works and Highways. Secretary Vince Dizon, before and after image of Dizon quickly went viral, with many netizens pointing out how he now looks visibly older and more haggard compared to when he first assumed office. Ayan, no? Diba? Talagang laps na laps si Secretary Vince Dizon dito. Oh, grabe ang stress at pressure na ibinibigay sa kanya pero super galing niya kaya keep it up, Secretary Dizon. One netizen commented, no, echoing the sentiments of others who urge him to stay strong despite the challenges. Another user noted it means he is seriously doing his job, which is true, mga kababayan, di ba? While others express that he may need both stress relief and the public's prayers, observers point out that one of the major sources of Dizon's stress is the string of anomalies hounding the DPWH, particularly controversies surrounding the multi-billion peso flood control projects. Muntik na akong tumalon sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Imagine ninyo yun. Parang overwhelming na masyado ito. Referring to uncompleted flood control works that had piled up over nearly a decade. Habang tumatagal ako nakaupo dito sa DPWH, araw-araw lang may bagong nadidiscover. Lumalaki ng lumalaki ang nakikita kong problema. Sinasabi niya sa sa isang interview, mga kababayan. Which is, natabunan na kasi, mga kababayan. Sa totoo lang, yung iba dyan, pinagtakpan na rin. Kasi mabubuking. Yung baho nilang lahat, aalingasaw, mga kababayan. Diba? Singaw lahat ng baho nila pagbabago sa itsura ni Vince Dizon as DPWH Secretary, agaw pansin. Ito'y dahil umano sa labis na pagkaka-stress sa nangyayaring issue sa bansang Pilipinas, lalo na ang harap-harapang pagnanakaw ng mga korap. Diba? Totoo naman God bless you and protect you always. Praying for you all. God bless you always, Sir Vince. Be strong, sir. Protect him from dangers, cover him with your protection. Daming mga mga dasal, mga prayers para kay DPWH Secretary Dizon, mga kababayan, no? Para sa akin, may kapababayan? Dapat ay ini-inspection niya ang mga project ng bawat bayan personally at nagre-report sa presidente, at kung ginagawa lamang ang kanilang tungkulin bilang in charge sa flood control, mababawasan ng mga casualties. Ito sorry pero kasi kailan lang naman naupo si DPWH Secretary? FYI. Baka hindi mo alam. Para isisi mo sa kanya yung mga nangyari na yan, At saka sa iksi ng panahon na yun, hindi niya i-inspection, Lahat yan. Personally. 'Di ba? Lahat ng project na yan sa buong Pilipinas, sa dami ng proyekto na yan, hindi niya kayang inspeksyon yan kaagad. At yung report na yan, direct talaga yan sa President, Stress na stress talaga si Secretary, which is true talaga, mga kababayan. Okay? So, yan muli. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Grabe, anong masasabi nyo po dito kay DPWH Secretary Vince Dizon, mga babayan, I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kumabsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.